Ano ang nangyari kay Daniel? Bakit siya inihulog sa yungib ng mga leon? Ang kwento ni Daniel ay isang paraan upang ipakita sa atin ang katapatan ng isang tao sa Diyos. Ay ang siyang makakapagligtas sa kanya kahit sa gitna ng panganib at pagsubok. Narito ang kwento sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan. Si Daniel ay kinuha mula sa Jerusalem patungong Babylonia bilang isang bihag sa ilalim ni Haring Nebuchadnezzar. Siya kasama ang kanyang tatlong kaibigan sina Hananiah, Mishael at Azariah na pinalitan ng pangalang Shadrach, Meshach at Abednego na pinili upang sanayin at paglingkuran ang hari. Tumanggi si Daniel at kanyang mga kaibigan na kumain ng pagkain at uminom ng inumin mula sa hari na itinuturing nilang marumi. Sa halip humiling sila ng gulay at tubig. Pinatunayan ng Diyos ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng paggawa sa kanila na maging mas malusog at mas matalino kaysa sa iba. Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang ipaliwanag ang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar tungkol sa isang malaking rebulto na nagpapahiwatig ng mga kaharian na darating. Dahil dito itinaas ang kanyang posisyon. Ngunit ang tatlong kaibigan ni Daniel ay tumangging sambahin ang gintong rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. Dahil sa kanilang pagtanggi, itinapon sila sa napakainit na hurno, ngunit himalang hindi sila nasunog. Nakita ng hari ang 4 na tao sa loob at ang ika-4 ay parang isang anak ng mga Diyos o isang anghel na kasama nila. Dahil dito napuri ng hari ang Diyos nila. Nagbigay ang Diyos kay Daniel ng iba pang mga panaginip at pangitain tungkol sa hinaharap, mga hula tungkol sa mga kaharian at pagdating ng Mesyas. Nang bumagsak ang Babylonia at magsimulang mamuno si Haring Dario na Medo, hinirang niya si Daniel bilang isa sa 3 opisyal na mamahala sa buong kaharian. Dahil sa natatanging katalinuhan at katapatan ni Daniel, pinaplano ni Haring Dario na gawin siyang punong ministro sa buong kaharian. Dahil dito, nainggit ang iba pang mga opisyal at gobernador kay Daniel. Naghanap sila ng paraan para idiin siya o makita ang anumang pagkakamali niya sa pamamahala. Ngunit wala silang nakita dahil si Daniel ay tapat at masipag. Nalaman nila na ang tanging paraan para masiraan si Daniel ay tungkol sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa kanyang Diyos. Nagkaisa ang mga kaaway ni Daniel at lumapit kay Haring Dario. Sila ay nagmungkahi ng isang batas. Sino man ang humiling sa anumang Diyos o tao maliban kay Haring Dario sa loob ng 30 araw ay itatapon sa yungib ng mga leon. Nilagdaan ni Haring Dario ang kautusan at ito'y naging batas na hindi na mababawi ayon sa batas ng mga Medo at Persiano. Nang malaman ni Daniel ang batas, nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng nakasanayan niya. Umakyat siya sa kanyang silid sa itaas, nagbukas ng mga bintana na nakaharap sa Jerusalem at nananalangin ng 3 beses sa isang araw. Tulad ng dati, nagpapasalamat sa kanyang Diyos. Nahuli si Daniel ng kanyang mga kaaway habang nananalangin. Kaagad na lumapit ang mga opisyal kay Haring Dario at inulat na si Daniel ay lumabag sa batas. Labis na nalungkot si Haring Dario dahil mahal niya si Daniel at sinubukan niya buong araw na humanap ng paraan para iligtas siya, ngunit hindi niya mababawi ang batas. Sa huli, kinailangan niyang sundin ang batas. Sinabi niya kay Daniel, "Naway iligtas ka ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran." Hindi nakatulog ang hari ng gabing yon. Kinaumagahan dali-dali siyang pumunta sa yungib ng mga leon at sumigaw, "Daniel, lingkod ng Diyos na buhay, nailigtas ka ba ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran mula sa mga leon?" Sumagot si Daniel, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Nagpadala ang aking Diyos ng kanyang anghel at isinara ang bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan sapagkat napatunayan na ako'y walang kasalanan sa kanya. At wala rin akong ginawang masama laban sa iyo, o hari." Labis na nagalak ang hari. Ipinag-utos niyang alisin si Daniel sa yungib. Nang iahon si Daniel, wala siyang galos o pinsala dahil nagtiwala siya sa Diyos. Ipinag-utos ng hari na dakpin ang mga nagsumbong kay Daniel at sila kasama ang kanilang mga asawa at anak ay itinapon sa yungib ng mga leon. Dahil sa nangyari, nagpadala si Haring Dario ng isang kautusan sa buong kaharian na nagpapahayag, "Sa buong nasasakupan ng aking kaharian, igalang at katakutan ng Diyos ni Daniel.
sapagkat siya ang Diyos na buhay at nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi kailanman magigiba at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang kwentong ito ay isang malakas na patunay sa kapangyarihan ng pananampalataya. At ang Diyos ay tapat na nagliligtas sa mga nagtitiwala at sumasamba sa Kanya.